May mga tao na kahit nais nilang makasama ang kanilang pamilya, ay may mga pangyayari na nagiging dahilan para lumayo sila dito. Masakit at mahirap malayo sa iyong pamilya, lalo na kung nasanay ka na nakasama sila sa pang-araw-araw. Kailangan mong harapin ang buhay ng walang inaasahan. Ngunit paano kung sa bahay na iyong nilipatan para lumayo sa iyong pamilya, ay hindi lang ang pagiging independent ang iyong magiging problema, kundi pati na ang mga kaluluwang hindi matahimik? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Sana po ay palagi kang nasa mabuting kalusugan at malayo sa sakit. Pinadala ko ang letter na ito para mag-share sa inyo ng isang nakakatakot na experience ko sa aking buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leo. Bata pa lamang ako ay napapansin ko na ang paborito ng parents ko ang pangalawa kong kapatid na si Jericho. Bale, 3 pala kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang bunso namin ay babae. Halos lahat ng bagay ay pabor para kay Jericho. Siya yung klase ng anak na kahit na walang gawin ay magiging mabait pa rin sa paningin ng mama at papa namin. Hindi na niya kailangan mag-effort para lamang maipagmalaki siya ng parents namin, Papa Dudut. Karamihan naman talaga sa isang pamilya ay may isang anak na nagiging paborito at nagkataon na sa family namin ay si Jericho ang anak na yon. To be honest, hindi ko nakikita kung ano ang reason ng parents namin kung bakit nila paborito si Jericho. Dati, sinabi ko sa sarili ko na gusto ko rin na puriin ng parents ko kagaya ng pagpuri nila kay Jericho. Kaya nag-aral ako noon ng mabuti. Palagi ako nasa honors simula elementary hanggang high school, pero never ko na-experience na sabihin ni ng mama at papa sa akin na proud sila sa achievement ko. Palagi nilang sinasabi na mas galingan ko pa, para naman manguna ako sa klase. Samantalang si Jericho kahit na walang honor ay masaya na sila. Sinasabi pa ng parents namin na at least daw ay nakapasa si Jericho at okay na daw yon. Ako na nagpapakahirap sa pag-aaral pero parang wala lang sa kanila ang effort ko. Minsan nga iniisip ko na sana ay ampon ako para maintindihan ko kung bakit ganon sila sa akin. To be fair ay binibigay naman ng parents ko ang mga pangangailangan ko, lalo na sa aking pag-aaral ng college. Yun nga lang, of course, mas malaki at lamang ang ibinibigay nila kay Jericho. Kahit na hindi naman kailangan ni Jericho, basta ni-request nito ay ibibigay ni na mama at papa. Ako kapag may request, kailangan ko pang ipaliwanag sa kanila ng napakahaba bago nila ibigay o ibili sa akin. Madalas pa nga hindi nila ako pinagbibigyan. Hindi ko naiwasan na magkaroon ng tampo sa parents ko at kay Jericho habang lumalaki ako. Pero hindi yun naging hadlang para mas pagbutihan ko ang aking pag-aaral. Nakapagtapos ako ng college sa kurso na civil engineering at malaking pasasalamat ko yon sa aking mga magulang. Nang nag-work na ako ay madalas ay wala ako sa bahay dahil sa work ko, pero kapag wala akong trabaho ay umuwi pa rin ako sa bahay namin para makasama sila. Kaya lang ay nakapagtatampo pa rin na kahit na ilang days akong nawala ay hindi ko ma-feel na nami-miss nila ako. Si Jericho na nasa bahay lang naman ang palagi pa rin kinakausap ng parents ko. Naisipan ko na rin na bumukod na lamang ng bahay sa family ko para kahit umuwi ako ay wala na akong aasahan na makakamiss sa akin. Pero naiisip ko na kung gagawin ko yon ay baka mas lalong mapalayo ang loob ko sa kanila. Naniniwala ako na pamilya ko sila kaya dapat ay magkakasama pa rin kaming lahat. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na makikita pa rin nila ang worth ko. Ang ginawa ko ay bumili ako ng mga kailangan sa bahay.
Nagbibigay ako ng pera kay mama para merong pandagdag sa panggastos namin sa araw-araw. Bukod pa doon ay tinitreat ko rin sila sa pamamagitan ng pagbili ng mga gusto nila at pagbabakasyon sa kung saan-saan. Naisipan ko nang bumili ng sasakyan noon, pinag-ipunan ko yon para cash ko siya na makukuha. Ayoko kasi ng every month ay meron akong iniintindi na babayaran. Nang bumili ako ng sasakyan ay parang nainggit si Jericho kaya nagpatulong siya sa parents namin para magkaroon din siya ng sarili niyang sasakyan. Binigyan din ng mama at papa ng pang down payment si Jericho sa sasakyan na gusto nito at siya na ang nagbabayad ng monthly. Nang bumisita ang tita namin sa bahay ay narinig ko na ipinagmamalaki ni na mama at papa rito na nakabili ng sasakyan si Jericho. Hindi man lang nila ako nabanggit na nakabili ako ng sasakyan ko sa sarili kong bulsa. Unlike kay Jericho na tinulungan nila. Dinamdam ko yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko ng oras na yon ay kahit na anong gawin ko ay hindi talaga nila ako maipagmamalaki. Kasi hindi naman ako ang paborito nilang anak. Mabuti na lamang at may isang tao akong nakakausap pagdating ng tampo ko sa aking pamilya. Si Sofia, ang girlfriend ko. Sa kanya ko sinasabi ang lahat at kahit siya ay naaawa sa akin. Siya rin ang nagsasabi sa akin na darating ang time na ma-appreciate din ako ng pamilya ko basta huwag akong susuko. Alam mo babe, minsan ay naiisip ko na umalis na lang sa bahay. Total kapag nandun ako halos hindi nila ako kinakausap. Hindi man lang nila ako kinukumusta. Sumbong ko kay Sofia. Mas okay kung nandun ka sa inyo. Para sa akin, bakit kasi ayaw mo silang kausapin? Sabihin mo sa kanila ang nararamdaman mo para aware sila. Baka kasi hindi nila napapansin ang ginagawa nila. Ang sabi pa ni Sofia. Simula pagkabata ay ganoon na sila sa akin. Imposibleng until now ay hindi pa rin nila napapansin ang unfair na treatment nila sa akin. Matapos ko lang talaga yung latest project ko ngayon ay aalis na ako sa amin. Ang wika ko. Pagkatapos ng ilang months ay naging buo na ang desisyon ko na umalis sa bahay namin, Papa Dudut. Nagkainitan kasi kami ni Jericho at yun na ang nagtulak sa akin para ituloy ang matagal ko nang pinag-iisipan na pagbukod sa family ko. Iniwanan kasi noon ang sasakyan ko sa bahay dahil ayokong ibiyahe ng umuulan. Kapag ganoon ay iniiwanan ko ang susi ng sasakyan sa kwarto ko. Hindi ko alam na kinuha pala ni Jericho kay mama ang susi ng room ko at kinuha niya roon ang susi ng aking sasakyan. Ginamit niya nang hindi nagpapaalam ang sasakyan ko, Papa Dudut. Nagasgasan ni Jericho ang sasakyan ko habang ginagamit niya yon at hindi na niya nasabi sa akin kung paano nangyari. Pag-uwi ko ay walang nagsabi sa akin ang nangyari. Kung hindi ko pa nakita ay hindi pa nila sasabihin sa akin ang mga nangyari. Walang problema sa akin na hiniram ang sasakyan ko pero sana man lang ay nagsabi si Jericho. Hindi raw niya ginamit ang sasakyan niya kasi coding siya. Saglit lang naman daw siya kaya hindi na siya nagsabi pa sa akin. Hindi ko tinanggap ang explanation ng kapatid ko, Papa Dudut, at nagalit talaga ako sa kanya noon. Aaminin ko na marami akong masasakit na salita na nasabi sa kapatid ko dahil sa galit. Dumagdag pa yung lihim na sama ng loob ko sa kanya. Kahit sa tingin ko ay si Jericho ang mali, ay siya pa rin ang kinampihan ng parents namin. Kaya nasabi ko sa kanila na mas mabuti pa na umalis na lamang ako sa bahay at bumukod sa kanila para maiwasan na ang mga ganong pangyayari. Umasa ako na pipigilan ako ng kahit isa sa kanila pero walang pumigil sa akin at doon ako mas lalong nalungkot. Humingi ako noon ng tulong kay Sofia sa paghahanap ng bahay na pwede kong malipatan. Sobrang busy ko kasi ng time na yon sa trabaho at wala na akong oras para maghanap pa ng bahay. May ipinakilalang ahente ng bahay si Sofia sa akin at may mga bahay siyang ipinakita sa akin. May nagustuhan ako pero nasa pre-selling pa siya. 2 years pa bago magawa yung bahay. Pero kinuha ko na rin at hindi ko pa kasi kayang magpagawa ng bahay na ako ang hahawa kasi medyo kapos pa sa budget.
Di 2 taon ka pa sa inyo. Mahigit pa pala kasi hindi naman sakto na 2 years ay malilipatan mo na yung bahay na kinuha mo, ang sabi ni Sofia sa akin. Hindi, ang bala ko ay kumuha ng bahay na uupahan ko for 2 years or more. Doon muna ako habang naghihintay na matapos yung bahay. Marami naman sigurong mura basta malayo sa family ko, ang turan ko. Hindi ba masyadong magastos yun? Tanong pa ni Sofia. Kaya nga mura nga hanapin natin, saka kapag may sarili na akong bahay, pwedeng doon ka magstay at magkakaroon na tayo ng privacy, ang sabi ko sabay kindat. Puro ka talaga kalokohan. Alam mo naman na hindi pa pwede yung ganun sa atin Marami pa tayong pangarap na dapat natuparin. What if mabuntis ako? Hindi ba? Ang wika pa ni Sofia. Joke lang, eto naman. Nagbibiro lang ako. Tumatawa kong sambit. Kinailangan ko ulit ang tulong ni Sofia, Papa Dudut. Siya naghanap ng house for rent. Ayoko kasi ng apartment kasi alam ko na kapag gano'n ay tabi-tabi lang ang mga tenant. Gusto ko pa rin ay yung may privacy. Sinabi ko kay Sofia na kahit na hindi malaking bahay basta disente at tahimik ang lugar ay ayos na sa akin. Nakahanap naman si Sofia ng bahay na magugustuhan ko. Hindi ganun kalaki, may mga furnitures na kaya hindi na ako magagastusan sa pagbili ng mga gamit at higit sa lahat ay malayo sa bahay ng family ko. Mas gusto ko kasi na malayo sa kanila kasi baka matukso ako na umuwi. Gusto ko kasi silang tiisin ng time na yon at gusto kong ma-realize nila ang kahalagahan ko sa bahay na iniisip ko na makikita nila kapag hindi na nila ako makakasama. Pinuntahan ko ang bahay na yon kasama si Sofia at yung owner. Meron yung isang kwarto, tamang laki ng kitchen at living room at maayos na comfort room. Sakto din ng space noon sa unahan para sa sasakyan ko at may pader yon sa paligid na hindi basta-basta maakyat nang magnanakaw kung sakali. Maliwalas yung bahay. Wala ring bahay na malapit doon kaya masasabi kong tahimik talaga yung kinakatayuan ng bahay na yon. Nagustuhan ko ang bahay at nakita ko ang sarili ko na doon titira sa mga susunod na taon. Kaya pumirma na kami ng kontrata at nagbayad na ako ng dapat na bayaran. Sabi ng owner ay mag-iisang taon nang walang umuupa sa bahay na yon pero regularly ay nililinisan nila para kung sakali na may gustong tumingin na naghahanap ng house for rent ay ready palagi yung bahay. Sinamahan ako ni Sofia na bumili ng mga kulang na gamit at tinulungan din niya ako na mag-ayos. Napakalaki ng tulong niya sa akin kasi kung wala siguro siya ay may hirapan ako na makahanap ng bahay. Nag-thank you ako sa kanila at ang sabi niya ay ginagawa niya yon kasi mahal niya ako. Nang umalis ako sa bahay ay umasa pa rin ako na pipigilan ako ni mama o kahit ni papa. Pero hindi nangyari ang bagay na yon na nagbigay lang sa akin ng disappointment. Ni hindi nila tinatanong kung saan ako nakatira kaya hindi ko na lamang sinabi. Siguro wala rin silang pakialam kasi wala naman silang balak na bisitahin ako doon. Kaya tinanggap ko na lamang na baka nga mas gusto nila na tuluyan na akong umalis sa bahay. Ganon pa man ay nakakalungkot pa rin kasi wala silang pakialam sa akin kahit na umalis ako sa bahay namin, Papa Dudut. Kasi kung ako lang ang masusunod. Gusto ko na maging okay ang pamilya namin kaya lamang ay parang hindi pa time para mangyari yon yung gusto kong mangyari. Siguro ay kailangan ko pang maghintay ng mahabang panahon. Hindi rin ako nawala ng pag-asa na magkakaayos kami. Siguro ay time na lamang ang makakapagsabi. Sa mga unang araw sa bahay na yon ay naging mabigat kaagad ang pakiramdam ko. Yung parang punong-puno siya ng negative energy. Namahay ako sa unang gabi ko at hindi agad ako nakatulog. Sa pangalawang gabi naman ay may mga naririnig ako na parang naglalakad sa may sala kapag nasa kwarto ako. Mabigat yung may paghakbang na parang nagmamadali. Makailang beses akong lumabas ng kwarto ko para i-check ang sala kasi baka may nakapasok na tao pero wala akong nakikita. Iniisip ko na guni-guni ko lamang yon. Sa kwarto ay halos kompleto na ang gamit, may bed na doon, kutsyon, unan, kumot at kobre kama na lamang ang binili ko. Malamig sa lugar na yon kaya hindi na ako bumili ng aircon. Electric fan na lamang, Papa Dudut.
Meron din doong lumang aparador na ayon sa owner ay sobrang luma na pero matibay pa rin. May kalakihan yung aparador kaya maraming damit ang pwedeng ilagay. Sa design at itsura ng aparador na yon ay masasabi ko na totoo ang sinasabi ng owner na talagang luma na yon. Pagmamay-ari raw yon ng unang nag-rent sa bahay niya at nang umalis ay hindi na dinala kasi sobrang bigat. Third day binisita ako ni Sofia at may dala siyang mga grocery. Alam niya kasi na palagi ako nagpapadeliver. Nang makita niya ang kwarto ko ay natawa siya dahil hindi ko pa pala inaayos ang mga damit ko. Nasa loob pa rin yun ng maleta kaya siya na ang nagayos habang ako ay nasa may kitchen at may ginagawang trabaho sa aking laptop. Maya-maya ay tumabi si Sofia sa akin para makipag-usap. Anong klaseng kahoy ba gawa yung lumang aparador sa room mo? Tanong ni Sofia. Hindi ko alam eh. Hindi ko na itanong sa may-ari nitong bahay, babe. Bakit pala? Turan ko. Ang baho eh. Amoy bulok na hayop na hindi ko malaman. Inisprayan ko na ng air freshener yung loob, medyo nabawasan naman ang sabi pa ni Sofia. Baka dahil sa luma na saka matagal nang hindi nagagamit, wika ko. Sinabi pa ni Sofia na bumili raw ako ng pabango ng closet. Maglagay daw ako ng ganon sa aparador at baka humalo sa mga damit ko yung amoy. Kung alam lang daw niya, sana ay bumili na siya noong nag-grocery siya. Ang sabi ko naman ay hindi ko kasi na-check yung aparador. Hindi ko nga malalaman na mabaho yun kung hindi pa niya sinabi. Ipinagluto muna ako ni Sofia ng pagkain bago siya umalis. Ibinigay ko na rin sa kanya ang duplicate key ng bahay para kahit wala ako roon ay pwede siyang magpunta anytime. Nang wala na siya doon ko na tinignan yung lumang aparador. For the first time ay binuksan ko yon. Maayos na ang mga damit ko doon, suminghot-singhot ako papadudot. Wala akong naamoy na mabaho. Ang naaamoy ko ay ang scent ng air freshener na ginamit ni Sofia. Iniisip ko na baka kaya wala na ay dahil sa air freshener. Dahil sa meron na akong trabaho on-site ay ilang araw kong hindi nakauwi sa bahay na yon, papadudot. Sa loob ng 3 days na wala ako sa bahay ay pumunta doon si Sofia ng isang beses at natulog siya roon ng isang gabi. Tumawag siya sa akin at ang sabi niya ay hindi siya makatulog dahil parang may naglalakad daw sa sala. Sinabi ko na ganun din ako noong isang gabi sa bahay na yon. At sabi ko pa ay baka gawa yun ng linya ng tubig. Siguro dahil sa matagal na yung bahay ay meron ng problema sa mga tubo doon. Muli akong umuwi sa bahay na inuupahan ko. Sa panahon na yon ay mahigit 1 week na akong wala sa bahay ng parents ko. Pero hindi man lang ako nakakatanggap ng tawag o text sa kanila para kumustahin ako o kaya ay pabalikin ako sa bahay. Isang gabi nasa kama na ako. At may ginagawa ko sa aking laptop nang may marinig akong ingay sa loob ng aparador. Parang may tao sa loob noon. Tapos malakas na hinahampas yung pinto ng aparador na medyo ikinagulat ko. Binuksan ko ang aparador at ang hinala ko ay merong daga doon. Pero wala naman akong nakita. Medyo may naamoy lang akong mabaho na hindi ko maintindihan kung ano. Basta parang bulok na hayop na hindi ko matukoy kung anong hayop, papadudot. Kahit gabi na at late na ay inalis ko muna ang mga damit ko sa aparador. Inilagay ko ang mga yon sa isang sulok kasi baka mahawa sa amoy ng aparador. Nang wala na yung laman ay inamoy ko ulit ang aparador pero nawala na yung mabahong amoy. Nagtaka ako. Naisip ko na baka sa mga damit ko galing yung amoy na yon kaya isa-isa ko pang chinek at inamoy ang mga damit ko. Pero wala naman. Tinamad na akong ibalik ang mga damit ko sa aparador kasi nakaramdam na ako ng antok. Kinabukasan ay bumili ako ng sinabi ni Sofia na pampatanggal ng mabahong amoy sa aparador. Yung deodorizer for closet. 3 na ang binili ko. Bago ko yon ilagay sa aparador ay nilinisan ko muna yon. Nang mabago na ay saka ko ibinalik ang mga damit ko. Lumipas pa ang ilang buwan at hindi na bumalik yung mabahong amoy sa loob ng lumang aparador.
naging normal naman ang pagtira ko roon. Hindi rin kasi ako masyado nag-i-stay doon dahil sa klase ng trabaho ko. Siguro pinakamatagal na ang 3 days straight ako na naroon. Nasanay na rin ako na hindi man lang ako kinukumusta ng parents ko. To be honest, naghihintay lamang ako na sila ang mauna na mag-reach out sa akin, pero mukhang nagtitiisan kami at walang may gusto na magbaba ng pride. Isang araw ay binisita ko ni Sofia at may dala siyang lulutuin niya. Alam niya kasi na hindi ako marunong magluto at puro mga instant food ang kinakain ko kapag nandun ako sa bahay. Hindi raw healthy ang ganon at baka magkasakit pa ako. Bakit kasi hindi ka na lang dito tumira para palaging masarap at healthy ang kinakain ko? Sabi ko kay Sofia. Babe, hindi pwede. Saka hindi papayag ang mama at papa ko. Tiis na lang muna tayo sa ganito na binibisita kita kapag nandito ka sa bahay mo. Ang sabi pa ni Sofia. Wala lang. Naisip ko kasi na sayang itong bahay. Madalas walang nakatira. Hindi ba sabi nila kapag daw palaging walang tao sa isang bahay ay pinamamahayan ng multo? Turan ko. Naniniwala ka sa ganon? Saka may multo ba rito? May nagpaparamdam ba sa'yo? Tanong pa ni Sofia. Wala naman so far, sagot ko. Napakiusapan ko si Sofia na doon na siya matulog ng gabing yon tapos ihahatid ko na lamang siya sa kanila the next day. Total ay wala pa rin akong trabaho ng ilang araw. Pumayag si Sofia basta huwag daw akong gagawa ng kung ano at magagalit siya sa akin. Wala naman akong balak, Papa Dudut. Gusto ko lang na ma-experience na magkatabi kaming matutulog ng girlfriend ko. Isa pa ay nire-respeto ko ang desisyon niya na huwag muna kaming magsiping dahil may mga priority pa siya. Naiintindihan ko yon. Naunang makatulog si Sofia sa akin dahil meron pa akong tinatapos na trabaho. Alas 1 AM na nang matapos ako at nakahiga sa tabi ni Sofia. Dahil antok na ako ng time na yon ay mabilis akong nakatulog, Papa Dudut. Nagising ako dahil kay Sofia. Ginising niya ako. Bakit, nagugutom ka ba? Yun ang unang tanong ko sa kanya. Hindi, may narinig akong kumakatok sa loob ng aparador mo. Ang natatakot niyang sabi. Ha, baka daga lang. Kasi dati may ingay din akong narinig dyan. Turan ko. Walang dagang kumakatok ng ganun, babe. Parang tao yung narinig kong kumakatok Ang sabi pa ni Sofia. Naramdaman ko na natatakot na si Sofia, Papa Dudut. Kaya para mawala ang takot niya ay tumayo ako at binuksan ang ilaw. Binuksan ko ang aparador para ipakita sa kanya na imposibleng magkaroon ng tao sa loob noon dahil puno yun ng mga damit ko. See, walang tao. Babe, baka nananaginip ka lang. Matulog na lang ulit tayo. Ang sabi ko kay Sofia. Tumulog na ulit kami pero alam ko na nag-iisip pa rin si Sofia ng sandaling yon. Kahit ako ay nagtataka kung totoo man na may naririnig siyang kumakatok mula sa loob ng aparador. Kilala ko ang girlfriend ko, hindi siya yung klase ng tao na gagawa ng kwento para sa atensyon. Nang sumunod na araw pagkahatid ko kay Sofia sa bahay nila, ay mag-isa na naman ako sa nirerentahan kong bahay, Papa Dudut. Wala na akong gagawin kaya kumain muna ako at natulog. Nanaginip ako ng time na yon. Nasa loob daw ako ng lumang aparador at sumisigaw. Humihingi ako ng tulong kasi hindi ako makalabas. Unti-unti na ako nauubusan ng hangin at para na akong mamamatay dahil hindi na ako makahinga ng maayos. Mabuti at nagising kagad ako kaya naputol na ang panaginip kong yon. Ang una kong nakita pagkagising ay yung aparador. Nakabukas ng kaunti ang pinto noon. Kahit sa pagkakatanda ko ay nakasarado yon bago ako matulog. Tumayo patuloy ako para isarado yon. Isa pa sa hindi ko maintindihan ay kung bakit habang tumatagal ako sa bahay na yon, ay nagiging mabigat yung pakiramdam ko kapag nandun ako. Lalo na sa kwarto. May mga pagkakataon na parang may kasama ako kahit na wala naman. May mga gamit ako na kahit na alam ko kung saan nakalagay ay nawawala tapos ay nakikita ko na sa ibang lugar sa bahay. Naroon. Kapag nandun ako sa bahay ay parang tamad na tamad ako. Sa umagay palagi akong inaantok at sa gabi naman ay hirap akong makatulog.
Na-paranoid ako ng kaunti kaya nagpa-check up na ako at baka meron akong sakit nang hindi ko alam. Normal naman ang lahat ng signs sa akin. Binigyan lamang ako ng vitamins ng doktor at gamot para makatulog sa gabi. Isang araw wala ako sa bahay dahil meron akong trabaho. Nag-text si Sofia sa akin na pupunta siya sa bahay para maglinis. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabi ko sa kanya na kinabukasan ay nandun ako kaya baka pwedeng doon na siya matulog sa gabi para pagdating ko ay maabutan ko pa siya. For sure naman na kapag nandun ako ay pupunta siya para hindi na siya magdoble ng pagbiyahe at sayang din ang pamasahe. Pumayag naman si Sofia kahit ang sabi niya ay natatakot na siyang matulog na mag-isa sa bahay na yon. Simula nang may narinig siyang kumakatok sa loob ng aparador. Sinabi ko na huwag na niyang isipin yon. At mukhang dahil lamang yon sa nananaginip siya. Hindi ko na ikinuwento sa kanya yung napanaginipan ko na nasa loob ako ng aparador kasi alam kong makakadagdag yon sa takot ni Sofia. Nang araw na yon, maghapon akong parang kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating ng gabi ay si Sofia ang nasa isip ko kasi mag-isa siya sa bahay. Tinawagan ko siya para kumustahin at ang sabi niya ay okay lang siya. Nanonood daw siya ng TV para malibang. Bago ka matulog, ilak mo lahat ng pinto at bintana pati na yung gate. Double check mo babe, paalala ko kay Sofia. Hindi ko nga alam kung makakatulog ako rito eh. Kung hindi lang talaga kita mahal, hindi ako matutulog dito. Ang sabi pa ni Sofia. Bakit naman? Tanong ko. Dahil nga baka may kumatok ulit sa loob ng aparador, sabi niya. Ano ka ba, wala yun. Tinatakot mo ang sarili mo babe. Basta siguraduhin mong nakalak lahat ng pinto at bintana bago ka matulog at safe ka dyan. Bukas ng umaga nandyan na ako. Sambit ko. Iniba ko na ang topic namin ni Sofia para malihis na ang isipan niya at hindi na siya matakot pa. Kapag kasi yon ang pinag-usapan namin ay baka hindi nga talaga siya makatulog. Bandang 11:00 ng gabi ay nagsabi na si Sofia na inaantok na siya at gusto na niyang matulog. Hinayaan ko na siyang matulog at natulog na rin ako sa hotel kung saan ako nakastay ng gabing yon. Pagdating ko sa bahay the next day ay nakaredy na ang lunch namin ni Sofia. Alam daw niya na hindi ako nag-breakfast kaya inagahan niya ang aming tanghalian. Kinumusta ko ang tulog niya at okay naman daw. Wala raw kumatok sa loob ng aparador. Sabi ko na sa iyo wala lang yun. Kasi kung may kumatok sana sa mga aparador ay mauulit yun. Sabi ko kay Sofia. May iba ako. Nag-reach out na ba ang family mo? Napansin ko kasi na ang tagal mo na rito pero hindi ka man lang nila binibisita. Ang sabi pa ni Sofia. Hindi pa't di na ako umaasa. Gusto yata nila ako na maunang mag-reach out Hindi ko gagawin yun. This time sila naman ang mauna at hindi kagaya dati na ako palagi. Tugon ko. Paano kayo magkakaayos niyan kung naghihintayan pala kayo kung sino ang unang dapat na mag-reach out? Try mo kaya babe? Suggestion pa ni Sofia. Babe, hindi ko pa kaya sa ngayon. Siguro darating ang time para dyan pero not now. Anyway, after natin kumain, magpahinga muna tayo Mamayang gabi, magdi-dinner tayo sa labas bago kita ihatid sa inyo. Ang tagal na nating hindi nakakapag-date Nakangiti kong sabi kay Sofia. Natuloy ang date namin na yon ni Sofia, Papa Dudut. Medyo maaga kaming nakaalis ng bahay kaya nanood muna kami ng movie sa sinihan. After that ay saka kami nag-dinner sa paborito naming restaurant. Pagkatapos ng dinner date ay inihatid ko na siya sa bahay nila. Habang nagdadrive ako pabalik sa inuupahan kong bahay ay tumawag sa akin si Mama na kinagulat ko. Gusto ko sanang sagutin pero nagdadrive kasi ako. At alam ko na may chance na maging emosyonal ang aming pag-uusap na yon. Baka mawala ako sa concentration at maaksidente pa ako kaya pinili kong huwag na muna yung sagutin. Pag-uwi ko ay ako na mismo ang tumawag kay Mama. Una kinumusta niya ako at sinabi ko na okay lamang ako at nakasurvive ako kahit mag-isa lamang ako sa bahay. Bakit po pala kayo napatawag ma? Tanong ko. Ang tagal ka na naming hindi nakikita Leo.
Kung wala kang time na bumisita dito sa atin ay ibigay mo ang address mo at kami ang pupunta dyan ng papa mo. Sabihin mo lang kung kailan ka nasa bahay mo. Tugon pa ni mama. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko, Papa Dudut. Hindi ko ina-expect na gusto pa pala nila akong makita dahil ang hinala ko ay wala na silang pakialam sa akin. Dahil sa may trabaho ako sa susunod na araw ay sinabi ko na i-update ko sila kung kailan ulit ako nasa inuupahan kong bahay. Teka, nasan ka ba? Bakit ang ingay naman dyan? Sino ba yung sumisigaw na parang pinapatay? Tanong ni mama sa gitna ng pag-uusap namin. Nasa bahay na ako, ma. Hindi naman maingay dito, ang tahimik nga eh. Baka dyan yung naririnig ninyo. Wika ko. Hindi, dyan talaga. Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin. Sambit pa ni mama. Wala talaga akong naririnig na sumisigaw, Papa Dudut. Ang sabi ni mama ay boses ng babae ang napapakinggan niya. Wala rin akong naririnig na sumisigaw sa labas kaya nagtaka talaga akong kung saan ba narinig ni mama ang sinasabi niyang babaeng panayang sigaw. Natapos ang pag-uusap namin na kahit paano ay magaan na ang loob ko. Masaya na ako na makalipas ang ilang buwan ay naaalala na ako ng mama ko at balak pa nila akong bisitahin ni Papa. Nang gabing yon ay may kakaiba na namang nangyari sa bahay na yon, Papa Dudut. Patulog na ako nang may marinig akong babaeng sumisigaw. Nagulat ako kasi sigurado ako na nanggaling yung sigaw sa loob ng bahay. Hindi ko nga lang matukoy kung saang parte ng bahay yon. Nakiramdam muna ako kung mauulit ba yung sigaw. Pero hindi na yon naulit pa. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago ako lumabas ng kwarto para i-check ang buong bahay. Pati sa labas ay chinek ko rin pero wala akong nakitang kakaiba. Naalala ko yung sinabi ni mama sa akin na may narinig siyang babaeng sumisigaw at naisip ko kung yun din ba ang sigaw na napakinggan niya. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit si mama lang ang nakarinig at hindi ako kanina. Hindi na ako nagkaroon ng time na pag-isipan ang bagay na yon dahil kinabukasan ay nagtrabaho na naman ako. Halos 1 week akong wala sa bahay at paminsan-minsan ay si Sofia pa rin ang tumitingin doon. Naglilinis siya at nag-grocery din. Kapag nag-grocery siya ay pinapatabi ko ang resibo kasi binabalik ko yung perang nagastos niya. Kahit noong una ay ayaw niya na binabayaran ko siya. Kusang loob niya kasi yon at hindi naman daw siya naniningil pero ininsist ko na dapat ay ibalik ko sa kanya ang mga ginagastos niya. Pumayag na rin naman siya eventually. Siguro ay 2 beses na nagpunta si Sofia sa bahay noong 1 week akong hindi nakauwi dahil sa trabaho. Pagbalik ko sa bahay ay pinuntahan ko roon si Sofia at may ilang bagay siyang ikinuwento sa akin na parang ang hirap paniwalaan. Ayon kay Sofia, ay may hinala siya na merong mga multo sa bahay na yon, Papa Dudut. Noong naglilinis daw kasi siya roon ay nakakarinig siya ng kalampagan sa loob ng kwarto na parang may nag-aaway. Nasa sala daw siya nang marinig niya yon. Nang pumunta siya sa kwarto ay maayos naman daw ang lahat. Ilang beses din daw siyang may nakitang nakabukas yung lumang aparador kahit na alam niya na sinarado na niya ang cabinet na yon. May mga narinig din daw siyang mga naglalakad ng malakas. Lahat ng yon ay nagbigay sa kanya ng takot. Kaya nga nang magdala ko rito ng grocery ay inayos ko na lang ang mga yon at hindi na ako nagstay. Umalis kagad ako, ang sabi pa ni Sofia. Alam mo, naniniwala ko sa mga sinasabi mo kahit parang ang hirap paniwalaan. Kahit kasi ako ay may mga experience sa bahay na ito na ang hirap ipaliwanag. Wika ko at kasunod noon ay nagkwento na ako kay Sofia ng sarili kong experiences sa bahay na yon na nakakatakot kung iisipin. May reason pala kung bakit iba talaga ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Lalo na sa lumang aparador sa kwarto mo, babe. Parang doon lahat nanggagaling ang mga negative energy na meron ng bahay na ito. Sambit pa ni Sofia. Siguro'y kailangan kong kausapin yung may-ari nitong bahay. Wika ko. Kinausap ko sa phone yung may-ari ng bahay na yon ng araw din na yon. Ang sabi sa akin ay marami na raw ang tumira sa bahay na yon at kami lang daw ang naka-experience ng ganon. Nagtataka raw siya sa mga kwento namin. Pinanindigan niya na walang multo sa bahay na yon, Papa Dudut. Wala na akong nagawa kasi kahit anong piga ko sa kanya ay ayaw niyang umamin.
Ang hirap kasing paniwalaan na walang multo roon after na mga nangyari sa amin ni Sofia. Hanggang sa dumating na ang lahat ng sukdulan, Papa Dudut. Mag-isa lamang ako noon sa bahay habang tumatagal ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko sa bahay na yon. Parang lahat ng negative energy na meron yon ay naa-absorb ko na. Madaling araw nang malimpungatan ako at kitang-kita ko ang dahan-dahan na pagbukas ng lumang aparador. Kasunod noon ay ang pag-alingasaw ng mabahong amoy mula sa loob noong amoy na nabubulok na patay na hayop. Nagulat ako nang biglang sumarado ng malakas ang aparador kasabay ng pagsara ay ang sigaw ng isang babae na parabang hirap na hirap siya. Hindi ko alam kung nananaginip lamang ba ako ng sandaling yon. Parang ang hirap kasing paniwalaan. Tumayo ako at binuksan ko ang lahat ng ilaw sa bahay at hindi na ako nakabalik sa pagtulog ko dahil sa sobrang takot. Sa sala na ako nagstay at sa may sofa na ako nakatulog. Alam ko na may kakaiba talaga sa bahay na yon. Kaya tinawagan ko ulit yung may-ari ng bahay at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nung una ay nanindigan siya na walang multo sa bahay na pinapaupahan niya. Para magsabi siya ng totoo ay sinabi ko na aalis na lamang ako roon at ipapa-terminate ko na lamang ang kontrata na pinirmahan ko. Doon na siya nagsalita, Papa Dudut. Sabi niya ay merong madugong nangyari sa bahay na yon. May mag-asawang walang anak na umuupa roon at yon ang unang umupa sa bahay niya. Madalas daw na mag-away ang dalawa dahil sa meron daw ibang lalaki yung babae. Hanggang sa nahuli daw mismo ng lalaki yung babae na may katalik na ibang lalaki sa bahay na yon. Nagdilim ang paningin ng lalaki at pinatay nito ang babae. Yung kabit ng babae ay nakatakas. Nilagay daw ng lalaki ang katawan ng babae sa lumang aparador at saka ito nagtago. Kung hindi pa raw umalingasaw ang mabahong amoy mula sa bahay na yon ay hindi malalaman ng mga tao na merong bangkay sa bahay na yon. Papa Dudut. Nahuli naman daw yung lalaki at nakulong na. Ilang beses na rin daw niyang pinabless ang bahay pero mukhang talagang matindi ang kapit ng kaluluwa ng babae sa bahay na yon dahil siguro sa doon siya pinatay. Umabot yata sa langit ang kilabot ko nang marinig ko ang kwentong yon, Papa Dudut. Doon ko na-realize kung bakit may naaamoy kaming mabaho sa aparador at kung bakit may babaeng sumisigaw. Nag-decide na kagad ako at sinabi ko sa may-ari na aalis na ako at ipapa-terminate ko na lamang ang kontrata. Ang sabi ko hindi ko na kaya magstay doon dahil natatakot ako na baka may kung ano pang mangyari sa akin at sa girlfriend ko. Nakiusap muna sa akin yung may-ari pero hindi na niya ako napilit pa. Pinayuhan ko siya na bago niya paupahan yung bahay niya ay siguraduhin muna niya na maayos na yon at hindi nagagambalain ang kaluluwang naroon ng mga taong titira doon. Sinabi ko ang lahat ng yon kay Sofia at kahit siya ay nag-agree sa desisyon kong umalis na doon. Sa mga nangyari sa akin sa bahay na yon, ay naisip ko na baka yon ang sign na hindi talaga ako dapat umalis sa bahay namin. Ang ginawa ko ay bumalik ako sa bahay namin at nagulat silang lahat dahil ang akala nila ay sila ang dadalaw sa akin sa inuupahan kong bahay. Mas lalo silang nagulat nang sabihin ko na umalis na ako sa bahay na yon at doon na ulit ako maninirahan sa amin. Ibinaba ko na rin ang pride ko at humingi ako ng sorry sa kanila kasi umalis ako ng bahay nang hindi ino-open sa kanila ang nasa loob ko. Naging open ako sa kanila, Papa Dudut. Sinabi ko ang lahat ng hinaing ko, yung nararamdaman ko na hindi pantay na treatment nila sa aming magkakapatid. Ayon kina Mama at Papa, aware sila doon. Kaya lang daw nila pinupuri palagi si Jericho ay dahil sa hindi ito achiever kagaya ko. Gusto lang daw nilang mapush ito ng husto. Ako raw kasi ay alam nilang malakas at matalino. Nagsorry din sila sa akin at maging si Jericho sa mahabang pag-uusap na yon ay nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko simula pagkabata. Kung alam ko lang na ang pakikipag-usap sa kanilang magiging solusyon sa lahat ay sana pala ay matagal ko nang ginawa yon. Sa ngayon ay okay na kami ng pamilya ko, kasal na rin kami ni Sofia at nakatira na kami sa kinuha kong bahay. Paminsan-minsan ay binibisita ko ang mga magulang ko. Alam ko na hindi mababago yung mga panahon na nasasaktan ako dahil feeling ko ay wala lang ako sa pamilya ko. Pero alam ko rin na hindi pa huli para gumawa kami ng masasayang memories.
Maikli lang ang buhay, Papa Dudut, mas maganda kung marunong tayo magpatawad at maging masaya na lamang sa buhay. Lubos na gumagalang, Leo. Bilang isang magulang ay dapat ay bigyan natin ng pantay-pantay na pagmamahal at atensyon ang ating mga anak. Ang pagkakaroon po ng paborito ay maaaring maging daan ng problema. Iparamdam natin sa ating mga anak na na-appreciate natin sila lalo na kung may magandang bagay silang ginawa o na-achieve. Ang simpleng salita na proud kami sa iyo ay napakalaking bagay para sa isang anak. Sa isang pamilya, mahalaga na open kayo sa isa't isa. Ang mahusay na komunikasyon at pakikinig ay maraming nare-resolve ang bagay. Nakakabuti na kung meron kang dinadamdam ay sabihin mo ito sa iyong pamilya. Sa ganitong paraan ay malalaman natin ang side ng bawat isa at maiiwasan ang tampuhan at hindi pagkakasundo. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.